Magkomento lang tayo dun sa Mary Grace Piatos. Kesyo, meron na naman sila mga witness na ipipresenta itong prosecution. Alam mo, ako hindi na ako magtataka kung sakasakali magpresenta sila ng hindi naman talaga yung Mary Grace Piatos. Sigurado ako magpipresenta lang sila ng kung sino-sino na binayaran. Ako sa tingin ko, bakit? Gawain ng mga oposisyon yun eh. O gawain ng mga dilawan at pinklawan yun. Di ba kung maalala ninyo? Yung isang pinresenta nilang witness di umano kay Pastor Kibuloy, di ba? Kita nyo naman, binayaran daw. Alam mo, yung kahirapan sa Pilipinas, ginagamit nila yan eh. Ginagamit nila yan para yung ilang mga kababayan natin na babayaran para lang mapilit. Kung hindi naman mabayaran at madaan sa pera, tatakutin. Pag hindi sila po ay kakasuhan. Ganyan talaga mga oposisyon, talagang grabe pagdating po sa issue ng credibility. Kaya ako hindi na ako magtataka kunwari magpipresenta sila na kung sino-sinong Mary Grace Piatos o kaya kung sino pa man. Tandaan natin etong Mary Grace Piatos na to, hindi naman po ito real name. Ito po code pagdating sa confidential o intelligence gathering. Hindi ka pwede maglagay ng totoong pangalan doon. Di, napatay yun. Sa mga pelikula nga, di ba makikita naman natin yun. Kunwari, merong mga spy na kailangan. Alam naman, binibigyan mo ng papangalanan mo talaga yun. Lalagay mo, ito spy ito, pangalan ito. Di napatay yun. Syempre, di ba, alam naman natin, si Vice President Sara Duterte, mainit ang ulo niyan sa mga terorista. Lalong-lalo na yung mga nag-ano sa kanya sa DepEd, hindi lamang po yun, pati sa Office of the Vice President, ginagamit yan para talaga itong mga terorista ay maitigil na. Kaya nga, kita nyo yung mga galit na galit dyan, walang iba kundi puro mga komunista, makakaliwang mga terorista. Kaya nagpapaniwala dyan sa mga yan. Sigurado ko, gagaguhin na naman nila yung mga witness na yan. Walang yan, sure yan. Ako 100% ako. Tandaan ninyo, ang laki ng pera niyan, daming maleta. Speaking of maleta, nabilang nyo ba yung mga maleta? Salamat Maleta ko yun. Bilangan nyo yung maleta, magbilang kayo ng maleta. Tingnan nyo kung may laman. Deliver. Kanino yung di-deliver yan? Kaya Banat Bay. I-deliver na namin ito kasi Ikaw, saan mo i-deliver yun? Kanino mo di-deliver yan? Kanino? Almost done. So, nandito tayo ngayon sa speed train going to Beijing. Shanghai to Beijing. Okay? Alam mo, sa totoo lang ito talaga yung pangarap ng Duterte administration. Magkaroon ng Mindanao Railway kung saan pagpunta mo sa probinsya, mas mura, hindi ka mag-aeroplano, mas mabilis, ipo-connect sana lahat, di ba? Kaya lang, bangagang administrasyon natin ngayon, at mapapala talaga. Magantay muna tayo matapos siya. Tapos dapat talaga, gawin natin, after ni BP Sara Duterte, pwedeng si Cayetano, pwedeng si Baste, tapos si Pulong, o kaya pwedeng si Baste after ni BP Sara Duterte, tapos si Pulong, tapos si Cayetano. Pwede yan Tingnan sila Robin. Basta yung mga ganon, hindi yung bangag administration. Di ba? Alam mo, bibili itong mga ulol na to. Hindi nila alam ang presyo niyan. Samsonite yan bibili ka ba? Mahal talaga yan, Samsonite yan Nagmamagaling ka na naman yan, Brad Mahal yan, Brad. Samsonite yan, Brad Grabe Ang luwag Yung train station nila, dinaig pa yung airport natin, di ba? You take me. 20 before 20 minutes. Okay. You will call me? Okay, thank you. May sariling entrance yung sa business class, tapos mas malaki yung kanilang lounge kaysa dun sa Guangzhou to
Shanghai. Ito yung Beijing going to Shanghai. Mali, Shanghai going to Beijing. Alam mo, usap-usapan din ngayon yung problema doon sa crime sa atin sa Pilipinas, ano? Yung patungkol doon sa mga patayan doon sa usap-usapan din ngayon yung crime sa Pilipinas, ano, tungkol doon sa patayan sa mga eskwelahan, yung, alam mo dati hindi ko ma-imagine eh. Kasi nung panahon namin, bago ako umalis, bilang doon sa high school ako noon, bago ako umalis noon, wala namang ganyan. Suntukan, rumble, yan, uso yan, di ba? Suntukan, nagrarambulan, yan, usong-uso yan nung panahon ko, nung high school. Pero actually sa labas ng eskwelahan, hindi sa loob. Nung umalis ako, bilang graduate ako nung high school, ang nabalitaan ko yung mga susunod na batch ko, ballpen. Yes, pinananaksak, minsan ganun. May mga ganun pang instances. Pero ngayon, malala na, no? Mantakin mo, paano nakakapasok yung may baril doon? Ang lupit. Hindi ko ma-imagine na eskwelahan ay mapapasok ng baril. Di ba? Come to think of it, yun yung mga mall eh. May security guard. Di ba? Tapos yung pang-eskwelahan, ang walang security guard. Sabi kasi nila, public school daw yun. Sabi ko, kahit na. Still, dapat nga eh. Dapat nga, merong provided ng gobyerno. Ano yun? Pati ba naman yung sahod ng security guard, dinakaw na rin ng gobyerno? Anak ng tutsang kalabaw talaga itong gobyerno ni Marcos. Wala. Sabit-sabit talaga. At tapos, usapan din ngayon yung Pangilinan Law. Diba? Paulit-ulit ni sinasabi ni Pangilinan na makukulong naman sila doon sa Juvenile Act o yung sa juvenile na law na pinasa niya. Makukulong naman sila doon sa DSWD. Pero ang problema ko kasi, doon sa DSWD na sinasabi makukulong, hindi naman po crime yun eh. Walang criminal liability pa rin. Yun ay para bagang sinabi mo lang na since napabayaan na magulang dito sa DSWD. Pero pag tumakas yan, which is yun na nangyayari kadalasan. Sabi ko nga sa inyo, naka na po ako dyan sa DSWD, nakadalaw po ako dyan dati nung panahon ni Mocha na official siya. Yan ang isa sa tanong ko. Sabi ko, bakit parang konti ang mga bata dito? Mas marami pa yung batang nasa labas kaysa sa nasa loob. Yung pakalat-kalat na bata, mas madami pa sa labas. Bakit dito sa wala masyado? Kasi tumatakas eh. Hindi nila gusto dito. Mas gusto nila sa labas. Bakit nakakatakas? Wala naman kasing police power yung DSW din natin. Kaya yung sinasabi ni Pangilinan na hindi, mananagot pa rin naman yun sa DSWD ay isa ho malaking katarantaduhan. Alam niyo naman to si Pangilinan, puro katarantaduhan na ginagawa nito sa gobyerno. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, kasi yung mga ganyang klaseng pag-uugali, yung mga liberal, yung ugaling liberal, ginagaya nila yung sa Amerika eh. Sabi ko, no wonder, ganun na nangyayari sa Pilipinas. Ganun. Diba? Yung mass shooting na yan. Sa Amerika, ang dami niyan. Diba? Yung mga high school, estudyante sa school. Ngayon. Ganun tuloy nangyayari ngayon sa Pilipinas. Dahil nga sa pagiging liberal, demokrasya, lintik na demokrasya yan, Brad. Hindi, sa totoo lang ha. Nakakagago yung demokrasya na yan. Sa totoo lang. Kasi, alam mo, when we talk about democracy and freedom, hindi ho ibig sabihin ito maaari mo nang gawin ang lahat ng iyong gawin o may karapatan ka. Kaya nakakatakot ang henerasyon natin ngayon. Sa totoo lang sa Pilipinas, nakakatakot ang henerasyon natin ngayon. Kasi masyadong privilege, masyadong entitled, karapatan ko to, ko to. Hindi Yung generation masisira. Sabi nga, di ba, tandaan nyo to, ang batas ginawa, it is not to prevent us from doing things,
The law was made to protect us from certain things. Ibig sabihin, para tayo ay maproteksyonan sa mga kriminal. That's the purpose of laws. Yan ang dahilan. Kasi parang, ito human being yung human being. Diba? Nagsimula naman yan dun sa 10 Commandments na binigay ng Diyos. Yung dalawang klase ng tao, yung tao na iisipin yung commandment na yun na isang pasakit o ang Diyos ay sadista, kaya niya ginawa yung batas na yun. Yun yung unang tao. Pangalawang tao, nauunawaan niya na gustong proteksyonan ng Diyos ang tao sa kasamaan. Kasi kaya nga doon, di ba, do not murder. Bakit naandun yun? Bakit do not covet your neighbor's wife, but do not steal? To protect you from others. Kasi imaginein mo, wala yun. There will be, at that time, there will be no conscience. Kung wala nun, abay di nagpatayan ng tao nun. Nagnakawan, pero because there is a law, then, naproteksyonan ngayon itong mga mabubuting tao. That's the real freedom. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, di ba, sa China, sinasabi nila, walang democracy. Yes, communist country pa rin po ito. But still, yung democracy, yung kanilang pagiging strict, it is actually protecting their people. Yeah? Mahigpit para proteksyonan ng kanilang mga tao sa mga pagnanakaw. I mean, there is no such thing as perfect country. Even Japan. Diba? Ilang beses kung pinag-uusapan natin ng Japan. But there's no such thing as perfect country. But somehow, it protects you from doing bad things. It protects you from other people na masama ugali. Kaya nga, kung saan ang nilagyan ng security guard, yung mga, ginuwardyahan yung bahay, yung eskwelahan, di sana walang ganong klaseng mga mass shooting o patayan, di ba? Walang ganon. Pambihira itong gobyerno natin, putang ina, pinupolitika pa. Punong-puno ng pulis, sa Senado, wala naman doon mga kriminal. Ang tunay na kriminal nasa kalsada. Bakit ang pulis na andun sa Senado? Mga putang ina nyo talaga. Nakakabuisit kayo Yung gobyerno nito Wala yung pinupolitika. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama.
ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banatersang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap